Hawak ko dito mga kabum ngayon yung Poco X7 and syempre yung Poco X7 Pro, and itong dalawang to yung talagang inaabangan natin every time na may nire-release na lineup yung Poco. Pero para sa video na to, ang pag-uusapan muna natin is yung base variant, which is itong Poco X7. So gagawa natin ng separate video itong Poco X7 Pro para naman talagang matutukan natin kung ano yung mga positive and negatives for each phone. Then after natin magawa ng separate video is gagawa naman tayo ng comparison video para malaman nyo kung ano ba yung mas better bilhin, ano yung mas magandang choice pag bibili kayo ng panibagong cellphone. Okay, so pag sinabi nating Poco X series, ito yung talagang inaabangan ng karamihan kasi ito yung usually na may presyo lang na mid-range to entry level, pero yung specs nila talagang solid for gaming. Pero of course, syempre, even though talagang inaabangan to, is wala namang perfect na cellphone. Lahat ng mabibili mo is may maganda, may pangit, may magugustuhan ka, pero may mga bagay din na magiging ayaw mo. Ganon din dito sa Poco X7. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin yung mga negative or yung mga bagay na sa tingin ko hindi nyo bibilin yung Poco X7, pero at the same time, syempre pag-uusapan din natin kung ano ba yung mga nagustuhan ko or kung ano ba yung mga bagay na magiging factor para kunin ninyo yung Poco X7. So 1.5 weeks ko na siya ginagamit mga kabum, no? So araw-araw dala ko siya, araw-araw ginagamit ko siya. So unahin na muna natin mga kabum yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya para after nun, dire-diretso na agad tayo dun sa mga bagay na nagustuhan ko dito. So first of all mga kabum, no, yung case niya, katulad pa rin siya ng dati, yung gantong type ng case, and ang reason kung bakit ayoko yung gantong case over the transparent kasi sobrang dali na magasgasan. Nilagay mo lang dun sa bag mo, tapos pag hinugot mo, magugulat ka kahit wala namang bagay na nakakatusok dun sa bag mo, may gasgas na siya. Grabe oh. And another reason kung bakit ayoko yung gantong case over the transparent is parang nababaliwala yung design ng mga Poco phone. Katulad na lang nito, Bumblebee design, ang lupit, ang ganda, tapos tatakpan mo lang ng ganito. So of course, personal preference naman yun. Pwedeng yung iba, gusto nila kitang-kita yung design ng phone nila, pero siguro may iba sa inyo na gusto parang tago, di ba? So kung ikaw yung tipo ng tao na gusto simple lang, gusto minimalistic lang, or kung mahilig ka sa black design, magugustuhan mo to. Pero personally ako, ngayon mga kabum, nag-face reveal na tayo and hopefully nagugustuhan nyo yung video natin. Please subscribe kayo sa channel ko kasi gigugol natin na this year at least mahabol na natin 500,000. Napakalapit na mga kabum. Pag nag 500,000 tayo na subscriber is magpapag-giveaway tayo ng panibagong cellphone. Kaya naman mga kabum, click nyo na yung subscribe button. Pangalawa na tingin ko may mga madidisappoint sa inyo, wala siyang headphone jack. Maintindihan ko naman to kasi syempre hindi lang naman Poco, ang daming brands na ngayon talaga wala nang headphone jack, talagang pinupush yung mga Bluetooth, yung mga wireless earphone, wireless headsets. Pero syempre mas okay pa rin na may headphone jack. Kung naglalaro ka tapos gusto mo may suot-suot ka, mas okay pa rin talaga yung wired earphone kasi kung gusto nyo yung low latency na wireless earphone, may pagkamahalan or hindi siya ganun ka-budget friendly. Diba? Hindi lahat kayang bilhin yung ganun compared to wired earphone na kahit yung mga mura lang, talagang walang delay. Syempre, wired nga diba? Pangatlong ayaw ko din sa kanya, wala siyang SD card slot. So, ibig sabihin, kung marami kayong picture, madami kayong video, madami kayong nilalagay na media, sabihin na natin may mga emulators kayo, naglalagay kayo ng mga games, magkukulang ka dun. Ito mga kabum, medyo nitpick lang. Yung napakalaking Poco branding. Ngayon itong next, medyo napakamot ako ng ulo mga kabum, no? Kasi ang kinabit nila dito ay UFS 2.2. Para sa akin, kinabitan man lang sana nila to ng UFS 3.1 kasi karamihan sa mid-range, ito na yung standard, or kahit UFS 3.0 lang. For me mga kabum, medyo malaking bagay to kasi nakaka-apekto to sa loading times ng application every time na may ino-open ka, every time na may ginagawa ka. And yung panahon ngayon, napakadami ng content creator. Kaya kung gumagamit ka ng video editing applications, kagaya na lang ng CapCut, medyo mararamdaman mo yung effect ng mababang UFS storage. Nakalagay din pala dito mga kabum na IP68 dust and water resistant siya. Ngayon itong next, hindi ko naman masasabi na negative siya, pero hindi ko rin mababanggit as positive siya. Yung pagiging curved
ng screen niya. So, yung Poco X7 Pro is hindi siya curved, pero itong base Poco X7 is curved yung screen niya. So, parang yung base variant tinututukan niya more on dun sa screen. Tapos talagang pure performance dun sa Pro version. And dito nga papasok yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa phone na to. Honestly, yung pagiging curved ng screen, for me, gusto ko siya. Pero hindi lahat mag-agree sa akin kasi once na ito nabagsak, good luck na lang. Para sa akin kasi parang nakakadagdag to sa pagkapogi ng phone, pero di ko alam kung ako lang. Pero pag pinagtapat ko yung dalawa, itong Poco X7 Pro and yung Poco base variant ng X7, parang mas maganda yung screen ng Poco X7. Anyway, mas tututukan natin to pag ginawa na natin yung comparison video between these two phones. Yung screen niya mga kaboom, ang tawag dito ni Poco is Crystal Res AMOLED Curved Display. Meron siyang 120Hz na refresh rate at over 3000 nits na peak brightness. Pagdating naman sa build mga kaboom, yung harap niya is glass. Yung likod naman mga kaboom, yung ibang color is plastic. Pero pag yung color yellow, yung binili nyo is, ang tawag dito, Eco Leather. Pagdating sa protection mga kaboom, no, meron siyang Corning Gorilla Glass Victus 2 na para sa akin, kailangan na kailangan yan. Lalo na sabi ko nga, curved yung kanyang display. So pag nalaglag to, essential na may magandang protection yung screen ng phone na binibili mo. Pagdating sa specs mga kaboom, yung chipset na nakalagay dito is MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Available siya in 8 and 12GB na RAM. Meron din siyang tatlong storage variant options. May 128GB, 256GB, and yung hawak natin dito na 512GB. Pag tinignan natin siya dito, currently naka Xiaomi HyperOS 1 siya on top of Android 14. Pero according kay Poco is upgradable naman siya to Android 15 na naka HyperOS 2 na. Pagdating pala sa battery capacity, meron siyang 5110 mAh na capable up to 45 watts na wired charging. Yung Antutu points pala niya mga kaboom is 698,000 points. Okay din yung naging result natin dito sa CPU throttling test. So, tinry ko siya for 1 hour. Naka-maximum yung brightness and everything. So, hindi naman siya nag-throttle. Okay yung ating naging graph dito. Walang red, hindi siya masyadong bumaba. For me mga kaboom, okay na okay din siya for gaming. Lalo na kung ang lalaroin mo lang is Mobile Legends, Call of Duty, di ba, Honor of Kings. Sigurado magiging smooth at lag-free yung paglalaro mo dito. Yung gyroscope din pala niya pag naglalaro kayo ng game kagaya na lang ng Call of Duty, PUBG Mobile, okay siya and very responsive. And talagang nag-enjoy ako na maglaro ng games. Huwag ka lang mag-over-expect like Genshin Impact, highest setting, 60fps, gusto mong malaro dito. Yung Pro version nga medyo nag-i-stutter pa siya ng konti. Paano pa dito sa base variant, diba? Pero don't get me wrong mga kaboom, no? Hindi naman ibig sabihin hindi ka makakapaglaro dito ng Genshin Impact kasi with the right settings is kaya niyang umabot ng 45 to 60 FPS sa open world. Around low to lowest settings lang, pero at least very playable yung game. Pagdating naman mga kaboom sa media consumption, naka Widevine level 1 siya. So ibig sabihin pwede kayo ditong mag-stream ng mga HD movies and series sa Netflix at other streaming platforms. Ngayon, oo, AMOLED siya and alam naman natin maganda ang AMOLED display lalo na pag nanonood ka or pag naglalaro ka. But sa panahon ngayon, parang nagiging normal naman na ang AMOLED display sa mga mid-range phone. Pero iba yung pagka-AMOLED niya eh. Lalo na pag ikaw talaga yung gumagamit, ikaw mismo yung may hawak ng phone na to, malinaw siya eh. Ito yung tipo ng screen na pag tinignan mo ng screen lang, huwag mo lang tignan yung likod ah. Pag ang tinignan mo lang yung screen, hindi mo iisipin na parang nasa around 10 to 13,000 lang yung presyo. Kasi promise, ang ganda ng screen na ginawa ni Poco dito. And for me, talagang nakakatulong yung pagiging curved display niya para talagang mag-pop out yung kanyang screen. And tingin ko, isa to sa talagang ifa-factor out nyo pag pipiliin nyo itong Poco X7. Ngayon, pagdating sa camera, medyo narinig nyo na to dati, no? 50 megapixel main camera, 8 megapixel na ultra wide, and 2 megapixel na macro. Yung selfie camera naman is 20 megapixel. Maximum video quality niya is 4K at 30 FPS and kung gusto niyo naman ng 60 FPS is kaya lang niya up to 1080p.
Meron na rin siyang built-in gyro EIS and OIS, so at least pag nagvi-video or nagpi-picture kayo sa labas is may pagka-stable siya. And ipakita ko na lang sa inyo yung mga sample shots na kinuha ko dito sa Poco X7. Nung nakita ko to mga kaboom, lalo na yung mga outdoor shots, talagang napawawaw kasi ang ganda talaga niya, lalo na pag may magandang lighting. Tapos hindi rin siya OA tignan, hindi siya over-processed. Medyo saturated lang siya pero hindi naman over-saturated. Even indoor shots, basta may magandang lighting is maganda yung magiging pictures na makukuha nyo dito. Pero pagdating ng gabi, yun medyo bawas na yung details ng picture, medyo washed out na siya tignan. Pero ayun naman yung reason kung bakit meron tayong night mode. Yun nga lang for me, medyo parang processed na talaga siya tignan. Ito naman yung ilan sa mga sample videos na nakuha natin dito sa Poco X7 during the day. And para sa akin, satisfied naman ako sa kanya mga kaboom, no? Of course, hindi siya perfect, pero pakiramdam ko mas better siya compared sa ibang ka-price point niya. Ito ngayon mga kaboom yung quality ng built-in microphone ng Poco X7. Ang gamit natin ngayon dito yung front camera niya. And ayan, indoor tayo ngayon, medyo low lighting din. And yung sound quality, di ko alam kung maganda or pangit. Sabay-sabay natin yung papakinggan. Naman ngayon mga kaboom yung quality ng microphone pag nasa labas tayo. And makikita nyo, may highway sa labas, may mga dumadaan na kotse, may motor. So, ayan. Yan yung quality ng front camera gamit ang Poco X7. Ngayon mga kabong, pag-usapan na natin kung magkano ba tong Poco X7. Binanggit ko kanina earlier in the video na around 10 to 13,000. Pero yun kasi tansya ko lang siya. Hindi pa talaga namin alam kung magkano yung magiging presyo niya. Pero ngayon yung official price niya is alam na namin. Yung 8256 variant is nagkakahalaga siya ng 14,999 pesos. And ito namang 12512 variant na meron ako is nagkakahalaga ng 16,999 pesos. Pero pag nakuha mo siya ng early bird price is nagkakahalaga na lang siya ng 13,999 para sa 256 variant and 15,499 na lang para sa kanyang 12512 variant. For me mga kaboom, no, yung honest opinion ko dito, no, is parang nandun na siya sa level ng F series dati. Pero at the same time naman, grabe naman kasi yung improvement din ng mga Poco X series. Recommend ko na lang siguro sa inyo kung hindi mo naman planong mag-download ng napakadaming emulator games or kung hindi ka naman mahilig na mag-download ng mga movies or kung hindi naman talaga napupuno yung storage mo, okay na yung 256 variant. Pero kung talagang madami kang nilalagay dun sa device mo, dun mo medyo pag-isipan yung 512. Yun nga lang, medyo pumapasok ka na dun sa territory ng Pro version. Siguro para sa akin kung talagang performance yung habol mo and gaming, Pro version, which pag-uusapan natin next video. Pero kung casual user ka lang naman, naglalaro ka pero hindi naman super heavy games talaga, tapos gusto mo ng napakagandang screen, matutuwa ka na dito sa Poco X7.